Buntis ka ba at naka-bed rest ngayon? At ito ang mga bumabagabag sa isip mo. Pwede ba akong mag-claim ng SSS sickness benefit at maternity benefit? Paano kung napaaga ang panganganak ko? May mababawas ba sa matatanggap ko? Maraming mommies ang hindi aware sa rule na ito, kaya minsan nabibigla lang sila sa bawas. Ay mga Mima Roda is here. Kung bago ka sa channel, please subscribe para updated ka sa mga government benefits. Para malinaw tayong mga Mima, hindi natin pag-uusapan ng computation, application, or requirements. Isang tanong lang ang sasagutin natin ngayon. Pwede bang i-avail ang SSS sickness benefit at maternity benefit kapag buntis ka at naka-bed rest? Ang sagot ay simple lang. Oo. Basta walang nag-overlap na araw sa claims. Para mas malinaw, magbigay tayo ng actual na example. So important reminder, kung ikaw ay naka-bed rest ngayon, may due date ang submission ng SSL sickness benefit requirements, kaya kapag lumagpas ka, pwedeng ma-deny ang claim mo. Para malaman mo kung ikaw ay qualified, panoorin mo ang ating video about sickness benefit qualification. Check the link at the description box. So, first example is masalan ang pagbubuntis mo kaya pinag-bed rest ka ng doktor. So, ang estimated due date natin is February 4, and then actual delivery natin is February 4. Naka-bed rest ka noong January 1 hanggang January 30. Ang mangyayari mga Mima, January is your sickness benefit, February is maternity benefit. So pwede mong i-claim ang parehong benefit at wala itong bawas at walang conflict. Bakit? Dahil hindi nag-overlap ang mga araw. So example number 2 naman is, ito yung mga karaniwang nangyayari. So pareho pa rin yung sitwasyon. So EDD natin is February 4, naka-bed rest ka ng January 1 hanggang January 30. Pero nanganak ka ng January 20. So ang tanong ngayon, pwede pa rin ba akong makaklaim ng dalawang benefit, yung maternity at sickness benefit? Oo, pwede pa rin pero may bawas na. So alam naman natin na ang maternity benefit ay 105 days. Ngayon, yung January 20 to January 30 mo ay na-claim mo na ito bilang sickness benefit. So, hindi pwedeng bayaran ng dalawang beses ang parehong araw. Kaya ang mangyayari, yung maternity benefit mo ang mababawasan. So, instead of 105 days, magiging 95 days na lang siya. Kasi 105 days minus 10 days, yun yung January 20 to 30 mo, equals 95 days. So, yung maternity benefit mo, May, is 95 days na lang. So, ito yung madalas na tanong. Bakit maternity benefit ang binabawasan? Bakit hindi ang sickness benefit? Simple lang ang sagot kasi nauna ang sickness benefit, nauna itong na-file at na-approve, kaya ito ang sinusunod na covered days. Ang maternity benefit kasi ay sumunod lang. Kaya doon na ibabawas ang mga araw na na-claim na. So, recap mga Mima. So, pwede kang makaklaim ng sickness at maternity benefit. Kapag may overlap, may bawas na sa susunod na benefit. So kadalasan na to, maternity ang nababawasan dahil nauna ang sickness benefit. At kung ikaw ay naka-bed rest ngayon, huwag kalimutan panoorin ang sickness benefit qualification video dahil may due date po ang ating requirements. So yun lang mga Mima, sana nakatulong tong video na to. If you have any questions or suggestions, comment down below. Thank you for watching and don't forget to like and share and subscribe sa ating YouTube channel. If you want to know more about government benefits, watch our other videos.